patuloy-tuloy na buhos ng ulan sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Posible pa rin na magbago yung sitwasyon na yan. Kaya mag-antabay po tayo sa updates at mag-ingat yung mga motorista. Sa gitna ng unos, tayo'y nagkaisa. Bawat patak ng luha may kwentong dala. Kahaman ang landas, puso'y di natitinag. May lakas ang bayan, sa hirap ay lumalaban. Mga kamay na sabay sa pag-ahon, tulong-tulong, puso'y may layong kahit madilim ang ating paligid. Sisikat din ang araw sa bawat panaginip. Babangon muli ang Pilipino sa bawat sugat, sa bawat pagsuko. Di sumusuko, may pag-ibig sa puso. Kapit lang kaibigan. May pag-asa pa. Babangon muli ang Pilipino, ay ngiti sa gitna ng unos. Dahil puso natin mo, kapit lang kaibigan mo. Mahal kong Pilipinas, may pag-asa. Mahal kong Pilipinas, mabangon tayo muli. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paghahanap buhay ng marangal at matiwasay ang nais makamit ng karamihan sa atin upang masuportahan ang ating mga mahal sa buhay. Kahit pa nga mahirap, nagsasakripisyo tayo upang magawa natin ang ating makakaya, upang magampanan ng maayos ang mga nakaatang na gawain sa atin. Ngunit, makakaya mo bang gawin ang iyong tungkulin? Kung ang mga nakakasama mo sa trabahong iyong pinapasukan ay mga nilalang na matagal nang wala sa mundong ibabaw. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Ray, hindi ko tunay na pangalan. 43 years old at nagtatrabaho bilang isang security guard sa isang pribadong kumpanya. Bago ako mapunta sa kasalukuyang kong pinapasukang kumpanya ngayon, ay nakapagtrabaho na rin po ako sa ibang lugar. Niro-rotate din kami ng aming agency noon, lalo na kapag nagkakaroon ng problema sa aming binabantayang establishmento. Hindi na bago sa amin ang mga kwentong katatakutan sa mga binabantayan naming building, dahil kadalasan ay nasa night shift kami. Mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga ang duty namin. Sa mga oras na yon,
ay nagro-roving kami upang i-check ang bawat kwarto sa aming binabantayang lugar sa tagal ko na sa pagiging sikyo. Parang wala pa naman akong naranasan na anumang katatakutan kagaya ng sa mga kasamahan ko noon. Pero nagbago ang lahat nang ma-duty ako sa isang pabrika na nakatayo sa isang malawak na lupain. Madalas itong mapagkamalang abandonadong lugar dahil mas marami pa yata sa parte nito ang napapalibutan ng mga nagtataasang talahib at mga puno. Sa bungad ay mayroong isang 2-story na pahabang establishmento na parang bahay sa unang tingin pero may office naman sa unang kwarto nito sa baba. Ang 3 sa mga kwartong naroroon ay ginawa na lamang tambakan ng mga gamit. Nasa tapat nito ang malawak na hindi pa develop na lupa. Sa may bandang dulo ng lupain ay naroroon naman ang pabrika. Mas madalas akong ma-duty dito sa may bungad na part ng property na yon. Ang ginagawa ko lang naman madalas ay ang magbukas ng gate para sa mga supplier na nagdi-deliver ng mga kailangan ng pabrika sa dulo. Binabantayan ko din yung office sa bungad lalo na kapag umuwi na yung mga nagtatrabaho doon. Kung tutuusin ay medyo petiks nga ang mga gawain naming 4 na guard na naka-duty doon, lalo na kapag nandun kami sa gate number 3. Minsan naiisip namin na nakaka-boring din, kaya naman kapag walang masyadong ginagawa ay nagkwekwentuhan kami. Laging laman ng kwentuhan naming magkakasama yung tungkol sa ilang mga naririnig nilang usap-usapan ng mga nagtatrabaho sa lugar na yon. Minsan daw kasi kapag may naiiwan ng hanggang alas 8 ng gabi doon, ay may mga naririnig daw ang mga trabahador na mga kakaibang ingay. Ako naman bilang bihira lamang na mapadpad doon ay tinatawanan lamang ang mga ganong kwento. Malamang kasi yung kakaibang ingay na naririnig nila ay galing lang naman sa mga makina ng papel na naroroon. Pero sabi ng mga kasamahan ko ay hindi daw yon dahil doon. May mga pagkakataon daw kasi na nagro-roving sila tapos ay may maaninag silang mga tao sa loob kahit pa nga nagsiuwian na ang mga nagtatrabaho dito. Saka imposible daw na may makapasok na ibang tao dahil nilalock ng manager doon ang mga pintuan bago sila umuwi. Sinabi ko na lamang sa aming mga kasama na baka guni-guni lamang nila yon gawa ng antok at pagka-bored sa kanilang pagbabantay. Tuwing nag-uusap o napapadpad sa ganon ang kanilang istorya ay hindi na ako masyadong nakikinig dahil hindi naman ako naniniwala sa ganong mga kwento. Saka mas madalas din naman kasi ako naka-duty nga sa bungad lang ng malawak na property na yon. Kaya naman parang wala din akong pakialam doon sa lugar na nakatoka sa kanila. Sa pwesto naman kasi na binabantayan ko wala akong nakikita o naririnig. Pero may mga sabi-sabi na meron din daw doon pero mas bihira nga lang magparamdam kumpara doon sa kabilang building. Ayon pa sa kwento nila dati ay may isa daw guard na naka-duty ng panggabi na nakakita ng batang multo doon malapit sa comfort room. Nakaramdam daw kasi ito ng tawag ng kalikasan. Kaya kahit na 10 oras ng gabi ay nagpunta ito sa banyo. Ang setup nga pala ng mga CR dito ay magkaiba yung ginagamit naming mga guard doon sa CR ng mga empleyado. Madalas nakalak yung mga sa mga office ng employees at may sarili silang susi dito. Bukas lamang ang sa amin at walang pinto ngunit may cubicles naman sa loob. Nagkataon na sira din ang isa sa mga ilaw dito kaya madilim din daw ng mga oras na yon. Nang pagkalabas ng kasamahan ko noon sa CR ay napagawi ang kanyang tingin sa pinto ng palikuran ng mga empleyado dahil nakakarinig siya ng iyak ng isang bata. Nagtataka pa daw ito kung paanong nagkaroon ng batang lalaki doon ng ganong kaalanganing oras dahil nga imposible na mangyari na may batang
mapadpad ay nakaramdam daw siya ng kaba. Ngunit imbes na umalis ay naglakas loob siyang lapitan ng bata dahil baka naman nakapasok lamang ito sa bisinidad dahil may butas ang pader sa may babang bahagi ng lugar na yon. May katabi kasi itong squatter area at minsan ay may nakakapasok na mga taga roon gamit ang butas na yon. Kaya naman naisip ng dati naming kasamahan na baka aksidenteng napadpad doon ang bata at ngayon ay umiiyak dahil sa takot at pag-aalala kung paano siya makakauwi. Nang makalapit na ang aming kasama ay tinapik niya at tinanong ang bata kung ano ang ginagawa niya doon at kung nawawala ba ito. Nag-angat ng ulo ang bata at tumigil ito sa pag-iyak pero laking kilabot ng kasama ko noong humarap ang batang lalaki sa kanya na nakangiti na. Ngunit wala itong mata. Sa bahagi daw ng mata nito ay ang tanging mga bilog na kulay itim lamang ang kanyang nasilayan. Napakaripas daw talaga siya ng takbo noon at walang lingon-lingon na bumalik sa kanyang pwesto. Nagradyo din siya sa iba naming kasama at nakiusap sa mga ito na kahit isa sa kanila ay samahan siya. Mabuti na lamang daw at tapos na mag-roving ang aming chief noon, kaya nang marinig nito ang takot na boses ng aming dating kasamahan ay pinuntahan niya agad ito. Matapos ang pangyayaring yon ay hindi na pumasok ang kasamahan namin. Sabi ng agency namin ay nagpalipat na daw ito ng ibang lugar tulad ng mga naunang kwento sa akin ay tinawanan ko lamang ito dahil parang napaka-imposible naman ng istoryang yon. Tinatakot lamang nila ang kanilang mga sarili at malamang ay antok na ang kasamahan namin kaya naman kung ano-ano na ang nakikita niya. Ni sa hinaga papadudot ay hindi ko inaasahan na lahat pala ng pang-aasar kong yon sa kanila ay babalik sa akin dahil lang dati palang tinatawanan ko lamang na mga senaryo ay mangyayari din sa akin. Tulad ng dati ay natapat sa panggabi ang duty ko. Tamang browse lang naman mula sa Facebook at nood ng YouTube para mawala ang pagka-bored ko dahil hindi naman masyadong bantayin sa gabi ang lugar na yon. Nang dumating ang alas 10 ng gabi oras ng aking roving ay tumayo na agad ako upang matapos na ang dapat kong gawin. Inuna ko muna yung tambakan ng mga gamit. Bala ko kasi na huli ko nang i-check yung opisina at yung comfort room. Nang malapit na ako sa opisina ay napansin ko na parang may mga anino sa mga bintana na matatagpuan malapit doon sa papuntang banyo. Nagtataka naman ako kasi ang alam ko ay wala ng tao doon dahil nagpa-check na sa akin yung mga empleyado bago sila umuwi. At nakita ko ring nilak nila ang pintuan ng kanilang opisina bago umalis. Sa kaba ko na baka may nakasalisi sa akin habang nagbabantay ako ay agad-agad akong pumunta doon upang ilawan kung sino man ang nasa loob nito. Nang malapit na ako ay nakita ko na mga anino na para bang nagsasayaw ang mga ito sa disco. Wala akong marinig na musika basta nakikita ko lamang na nagsasayawan ng mga tao doon. Nagpunta ako sa pintuan at sinubukan ko itong buksan pero nakalock ito tulad ng kung paano ito iniwan ng mga nag-oopisina sa lugar na yon. Mas lalong nadagdagan ang aking pagtataka dahil paano pala nakapasok ang mga ito kung sarado ang pintuan. Chinek ko na ang mga bintana kung bukas ba ang mga ito at nabuta sa mga screen na nandoon pero wala din ang mga nasabing bagay na maaaring maging daan ng mga tao sa loob. Dito na ako nagsimulang makaramdam ng kaunting takot. Nagradyo na rin ako sa chief namin tungkol sa nangyayari at sinabi naman ito na pupunta ito agad. Kasalukuyan kasi itong nag-iikot doon sa ibang bahagi ng property upang tignan kung may mga nakapasok bang mga squatters mula sa butas sa pader doon. Habang wala pa siya ay inilawang kong muli ang lugar. Naroroon pa rin ang mga nagdidiskong anino. Medyo matagal pa bago makakyat ang chief namin kaya naman naglakas loob na ako na lumapit palalo doon at katukin ang bintana kung nasaan ang mga ito.
Nang pagkatok ko sa bintana ay sabay tanong kung sino ang mga naroroon ay naghintuan ang mga ito sa pagsasayaw. Hindi rin sila tumakbo o ano na karaniwang ginagawa ng mga nahuhuling nagte-trespassing sa isang property. Nakatayo lamang sila na parang mga estatwa doon at tila naghihintay lamang sa maaaring mangyari. Nang marinig ko ang mga yabag ng paa na papunta sa akin ay pansamantala akong tinanggal ang tingin sa mga anino at sinilip kong si Chief na nga ba ang naroroon. Nang makarating na siya sa aking pwesto ay ituturo ko na sana ang mga aninong nakita ko. Pero laking gulat ko nang makita na wala na ang mga aninong naroroon lamang kanina. Aligaga kong inilawan ang bawat bintana. Ngunit wala na talaga, ang kanina lamang ay nagdidisko na anino na nasilayan ko. Inis akong tinanong ni Chief kung nasaan na yung mga sinasabi kong tao na nakapasok doon. Hindi ako makasagot dahil wala akong maipaliwanag kung bakit nawala bigla ang mga ito. Bagaman at alam kong imposible, pinaliwanag ko pa rin kay Chief ang lahat ng nangyari. Akala ko ay hindi ito maniniwala sa akin pero nagulat ako nang sinabi nitong mukhang pinaglalaroan ka ng mga kaibigan natin dyan. Napatingin ako noon sa kanya. At tila nagtatanong ang ekspresyon ng aking mukha kaya naman pinaliwanag nito ang ibig niyang sabihin. Ayon sa kanya, ilang beses na daw nangyari ang ganong bagay. Hindi lamang sa akin kundi maging sa iba pa naming mga kasamahang nagjujuti tuwing gabi sa lugar na yon. Madalas daw talagang makakita ng mga kakaibang bagay sa loob ng kwarto na yon. Kung bakit yon ang hindi nila alam. Kapag nangyari daw ulit yon ay hayaan ko na lang daw dahil habang pinapansin sila ay mas lalo silang nagpaparamdam. Nang gabing yon ay kahit yata kaunting ingay lang ay napapapitlag ako. Bago lang kasi sa akin ang ganong karanasan sa tagal ko nang nagjujuti sa lugar na yon. Mahirap din kasing paniwalaan para sa isang tulad ko na noong nakaraan lamang ay pinagtatawanan ng akala ko'y mga gawa-gawa lamang na kwento. Tulala lamang ako sa buong pagbabantay ko na yon at ang mga bagay na nakita ko lamang ang laman ng aking isipan. Inaumagahan, naabutan pa akong naka-duty ng isa sa mga empleyado na nag-oopisina doon sa kwartong yon. Hindi ko na naiwasang tanungin ito kung may nararamdaman ba siyang kakaiba sa lugar na yon. Lalo na nga at madalas siyang maiwan na mag-isa dito. Natatawa lamang itong sumagot na sanay naman na siya doon. May mga kasama daw talaga sila sa opisina pero hindi naman nananakit kaya naman hindi nila masyadong pinapansin ang mga nagpaparamdam na mga ito. Kaibigan pa nga daw ang turing nila doon at bantay sa tuwing walang tao sa kanilang opisina. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na ikwento sa kanya ang mga naging karanasan ko noong nakaraang gabi bilang paalala lamang sa kanila na hindi lamang isa o dalawa ang kasama nila doon kundi marami pang mga nilalang na madalas ay sa gabi lamang nagpapakita. Natatawa lamang itong nagbiro sa akin na mga party goers pala ang kanilang mga kaibigan sa opisina. Napaisip din ako sa mga sinabi sa akin ng empleyadong yon. Tama naman ito. Sa tagal ko nang nakakarinig ng tungkol sa kanila ay ni minsan naman ay wala akong matandaan na sinabi ng aking mga kasama na sinaktan sila ng mga ito. Tinatakot? Oo. Pero yung pisikal na pananakit ay wala naman daw. Kaya medyo napanatag na rin ang aking kalooban at iniisip na sundin na lamang ang ipinayo ng aming chief na wag nang pansinin ang anumang maaari ko pang makita sa mga susunod na gabi. 2 linggo din kasi ang bubunuin ko sa panggabing duty tapos ay magro-rotate na naman sa ibang bahagi ng property. Gabi-gabi ay nararanasan ko ang ganong mga pagpaparamdam nila ngunit gaya nga ng sinabi ng aming chief ay hindi ko na ito pinagtutuunan pa ng pansin. Akala ko ay yun na ang pinakamalalang mararanasan ko sa pagjujuti ko tuwing gabi sa lugar na yon pero nagkakamali pala ako. Isang gabi, habang pupungas-pungas na ang aking mata sa antok ay nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan.
Nang panahong yon ay wala yung mga nagdidisco na anino kaya naman malakas ang loob ko na magpunta sa comfort room. Yung banyo nga pala naming mga guard ay walang ilaw sa loob kaya kapag gagamit kami doon ng gabi ay may dala-dala talaga kaming flashlight dahil baka maya-maya ay may ahas doon. May mga damo-damo din kasi sa lugar na yon na medyo matataas na. Kaya naman minsan ay may nakikitang mga maliliit lang na sawa. Pagkarating ko doon ay pakanta-kanta pa ako habang ginagawa ko yung business ko. Nang pagkalabas ko ng cubicle ay naguhugas na rin muna ako ng kamay. Papunta na sana ako sa may pintuan ng pagtapat ko ng aking flashlight ay may nakita akong batang lalaki na nakaupo sa gilid na tila umiiyak. Nagtataka ako kung paanong nagkaroon ng bata sa lugar na yon ng ganong oras. Napatanong pa ako sa sarili ko na baka batang hamog ito na sumampa na naman sa mababang parte ng bakod at iniwanan ng kanyang mga kasama kaya naman nandun ito sa isang sulok at umiiyak lamang. Lalapitan ko na sana siya para sitahin kung bakit nandun siya nang biglang pumasok sa aking isipan ang kwento ng dati naming kasamahan. Ganito rin ang nangyari sa kanya. Ang kaibahan nga lang ay sa labas ng CR niya nakita ang batang yon. Napatigil tuloy ako sa paglapit at hindi ko alam kung pupunahin ko ba ito o diretso na ako ng labas sa comfort room at hindi na ito lilingunin pa. Sa lakas ata kasi ng tibok ng aking dibdib ay hindi ko na marinig ang binubulong ng aking isipan at dapat kong gawin. Nang medyo nakalma na ako ay nanatili pa rin sa posisyon niya ang batang yon. Ako naman ay nakapagpasya nang hindi ito pansinin at dahan-dahan nang lumabas ng banyo. Nang makalabas na ako ay kumaripas talaga ako ng takbo at hindi na nilingon kung sumusunod ba sa akin ang batang lalaki. Pagkarating ko sa pwesto ko ay hingal na hingal ako na akala mo ay tumatakbo ako ng ilang kilometro. Binabawi ko pa lamang ang paghinga ko nang may maramdaman akong malamig na kung ano sa ilalim ng lamesa. Ayaw kong tingnan ang pinanggagalingan ng malamig na bagay na yon. Natatakot ako sa maaari kong makita. Kaso ay mas nahahatak ako ng aking curiosity kung simpleng hangin lamang ba ito o baka may kung ano na sa ilalim ng aking lamesa. Baka mamaya kasi ay may tumambay pala na ahas doon. Kaya naman dala ng aking kagustuhan na makasigurado sa kung ano ang nasa ilalim ay sinilip ko ito. Totoo nga ang sinasabi nila, Papa Dudut, na curiosity can kill a cat dahil dala nga nito ay nakita ko ang sarili ko sa sitwasyon na kahit ata sa panaginip ay dadalhin ko. Pagkasilip ko kasi ay bumungad sa akin ang namumutlang nakangiting mukha ng batang lalaki na kanina lamang ay nakita ko sa CR at walang lamang eye sockets nito at tila nang hihila na mas lalo ko siyang titigan. Nakabaluktot ang itsura ng batang lalaki habang nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang mga labi nito ay tila mapupunit na ata sa pagkakangiti. Hindi ko magawang alisin ang pagkakatingin ko sa kanya at napako ako sa aking pwesto ng pagkakasilip sa kanya at hindi ko magawang alisin ang tingin dito. Ramdam ko ang pagpapawis ng aking muka at katawan sa sobrang takot na bumabalot sa aking pagkatao. Akala ko'y hindi na matatapos sa mga sandaling yon at mabuti na lamang at pumunta saglit ang aking kasamahan na naka-duty sa gate number 2 at pinukaw nito ang tila naninigas na katawan ko. Saktong pagkatapik nito sa akin ay ang paglalaho din ng batang lalaki na nasa ilalim ng aking lamesa. Tila usok itong lumipad na lamang sa hangin. Nang makagalaw na ako ay tulala lamang akong tumingin sa aking kasamahan. Tatatwa pa itong nagbiro sa akin na bakit galon daw ang itsura ko. Para daw ako nakakita ng multo. Sinabi ko naman sa kanya na nakakita nga talaga ako nito at kung hindi siya dumating ay baka inatake na ako sa puso sa sobrang kaba na aking nararamdaman. Nawala na ang ngiti ng aking kasamahan at tinanong ako kung ano ang nangyari.
Alam kasi nito na hindi naman ako naniniwala sa mga multo kaya parang nagtaka ito sa aking mga binigkas na mga salita. Sinalaysay ko sa kanya ang buong pangyayari at maging ito ay hindi din makapaniwala. Nagpasalamat ako sa kanya sa biglaan niyang pagdating dahil kung wala ito ay hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa akin. Bago siya umalis ay hinintay niyang makabalik si Chief mula sa roving nito para daw may makasama ako doon. Baka mamaya daw kasi ay balikan ako ng batang lalaki upang muli na namang takutin. Nang makarating na si Chief ay umalis na din ang aking kasamahan upang bumalik na sa kanyang pwesto. Parang hindi ko nakakayanin ang ganong pangyayari kaya naman nakiusap ako noon kay Chief kung pwedeng ilipat na lamang niya ulit ako sa pang-umagang duty. Mukhang nakita naman ni Chief ang pagiging desperado ko ng mga oras na yon kaya naman pumayag na ito. Nagtataka lang kaming pareho dahil sa daming beses ko na ngang nag-duty doon ng gabi ay ngayon lamang nagparamdam sa akin ang mga ito. Ang sapantahan namin ay baka nais patunayan ng mga ito sa akin na totoo sila, na hindi ko dapat sila pagtawanan. Natuto naman ako sa mga naging karanasan kong yon at laking pasasalamat ko na sa mga susunod na araw ay magiging pang-umaga na ang aking pagbabantay. Napanatag na ang loob ko dahil ang alam ko sa gabi lamang nagpapakita ang mga ito at sa umaga naman ay wala akong nababalitaan ng mga nararamdamang kakaiba ng aking mga kasamahan. Ngunit mali pala ang akala kong ito. Dahil hindi pa man ako nagtatagal na mag-duty ng umaga ay may mga nararamdaman na agad akong kakaiba. Nung una ay mga pasimpleng sitsit lamang habang naglilibot ako doon sa may bandang CR. Hindi ko naman masyadong pinapansin dahil baka may mga batang laboy lamang na nantitrip sa akin. Ngunit napapadala sa mga ganitong insidente. Minsan pa nga ay naririnig ko ito sa may tabi mismo ng aking tenga. Paglingon ko naman ay walang tao doon. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko dahil ayaw kong takutin ang aking sarili sa mga bagay na hindi ko naman alam kung ano. Ang isa sa mga hindi ko makakalimutan ay noong minsan na lumabas para mag-lunch ang mga empleyado sa opisina. At sila ay umalis at wala talagang naiwang tao. Ugali ko na kapag walang empleyado doon, kahit pa nga umaga o saglit lamang silang mawawala ay madalas kong silipin ang loob ng opisina dahil iniiwasan nilang nakabukas ang kanilang mga computer. Kailangan bantayan dahil baka magkaroon ng short circuit at magkasunog. Napagpasyahan kong silipin ang loob ng opisina upang mag-check kung okay lang ba ang lahat sa loob. Nabulaga ako sa aking nakita ng ang isa sa mga swivel chair na gamit ng mga empleyado doon ay marahang umikot na akala mo ay may nakaupo dito. Malapit lamang ito sa pinagtayuan ko. At isang andar lamang nito ay makakalapit na ito sa pinto ng opisina. Tinitigan ko itong maigi dahil baka naman may naiwan lang na electric fan o anumang bagay na maaaring maging dahilan para umikot ang nasabing upuan. Nakailang ikot na ata ako ng aking paningin pero wala naman akong namataan na kahit na anong posibleng maging sanhi ng pag-ikot na yon. Natawa pa ako ng bahagya sa aking sarili sa aking naisip. Paano naman kasi mapapaikot ng hangin ang mabigat na upuan na yon? Dito na ako nakaramdam ng kakaiba at napagtanto na mukhang napaglaruan na naman ako ng mga kaibigan nilang nasa loob ng opisina. Aalis na sana ako dahil baka kung ano pa ang aking makita nang muli kong marinig ang sitsit na para bang tinatawag ako upang lumingon pabalik. Ayaw ko man ay lakas loob pa din akong lumingon upang makita kung sino ang tumatawag na yon. Ewan ko ba kung bakit gumagana lagi ang aking pagiging curious sa mga bagay-bagay kahit pa nga alam kong posibleng may makita na naman akong kakaiba. Hindi nga ako nagkamali sa aking naisip dahil bumungad sa akin sa may pintuan ng isang babaeng nakapang Filipiniana. Nakapusod ang buhok at namumutla ang kulay ang kumakaway sa akin habang nakaupo sa umiikot na upuan kanina na ngayon ay nakatigil na. Hindi na ako nagdalawang isip na bumalik na lamang sa aking lamesa at iniwasan ko talagang lumingon
sa opisinang yon sa takot na baka nakasilip doon ang babaeng nakita ko. Napapatanong na ako sa sarili ko kung bakit pati ba naman sa umaga ay nagpapakita na sila sa akin. Sa pagkakaalam ko kasi ay hindi sila nagpaparamdam sa amin sa umaga. Madalas talaga ay gabi. Nagtanong na rin ako sa ibang mga kasamahan ko kung may naranasan din ba silang ganong mga insidente. Ngunit wala naman daw silang nararamdaman na ganon kapag umaga. Madalas daw ay gabi lamang nila itong nararanasan. Nagtataka nga rin sila kung bakit maging sa maagang oras ay nagpapakita ang mga ito sa akin. Mukhang nakursunodahan daw ata talaga ako ng mga ito dahil minsan ko na silang ginawang katatawanan. Ayoko namang iwan ang trabaho kong yon nang dahil lamang sa mga kakaibang kaganapan na ito. Kaya naman lakas loob akong nagtiis sa lahat ng pananakot ng mga kasama namin sa lugar na yon. Nakasanayan ko na nga lang ang panggugulat nila minsan, pero hindi naman ibig sabihin noon ay okay na ako sa kanila. Patibayan na lamang ba ng loob dahil kailangan kong maghanap buhay para sa pamilya ko. Pero minsan talaga, pinapatunayan ang mga kaganapan sa ating buhay na hindi sa lahat ng pagkakataon ang mga nilalang na kakaiba para sa atin ay nagdudulot lamang ng kababalaghan. Minsan sila din ang nagiging dahilan upang maligtas ka sa kapahamakan. Naka-duty ako noon at medyo antok-antok na dahil sa maulang panahon. Tuwing umuulan sa lugar na yon ay nagkakaroon ng fog na siyang nagdudulot minsan ng zero visibility. Lalo na doon sa bandang ibabang bahagi ng property. Minsan tuloy ay hindi namin nakikita kung may nakakapasok na ba doon, kaya malaking abala para sa amin ang ganitong panahon. Para hindi ko masyadong maramdaman ang antok, ay nanood na lamang ako sa aking cellphone ng mga nakakatawang videos. Abala ako sa panonood nang bigla kong maramdaman na may kakaiba sa aking paligid. Natural na malamig ang hangin dahil sa ulan, ngunit may kakaiba sa aking nararamdamang lamig. Alam niyo yung pakiramdam ng malamig na hangin pero may halong kilabot na dala ito. Ganon ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Hindi ko tuloy naiwasang ilibot ang aking paningin. At doon nga ay nakita ko ang pinanggalingan ng aking nararamdaman. Sa may madamong lugar patungo sa comfort room ay naroroon ang babaeng naka-Filipiniana at ang batang walang mata. May sinesenyas ang mga ito sa akin habang tinuturo ang ibang bahagi kung saan natatakpan ng hamog. Nagtataka naman ako dahil unang beses atang nangyari na hindi sila lumapit sa akin at tila may nais lamang itong ipahiwatig na hindi ko naman maintindihan. Pero mahirap palang magsalita ng tapos dahil ilang saglit lang ay nagulat ako nang habang nakatitig ako sa dalawa ay bigla na lamang silang mabilis na lumakad papunta sa akin. Parang hindi pa nga lakad ang ginawa nila at lumutang lamang sila. Muntik ko nang maibato ang aking hawak na cellphone dahil sa ginawa ng dalawang multo na ito. Lalo na nang inilapit ng batang lalaki ang kanyang mukha sa aking tenga sabay bulong na, "Tatay, may nakapasok po." Matapos itong sabihin sa akin ng batang lalaki, sabay din silang nawala ng babaeng naka-Filipiniana. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa mga sinasabi nila, ngunit para makasigurado na rin ay nagradyo ako sa naka-duty sa gate 3 na siyang malapit sa lugar na yon upang i-check ang vicinity sa ibabang bahagi ng property. Agad naman itong sumang-ayon kahit pa nga halata na sa kanya na nagtataka ito kung bakit biglaan kung pinasilip ang lugar na yon. Marahil mga 10 minuto ang lumipas na makarinig ako ng putok ng baril. Agad akong napatayo noon at narinig kong tumunog ang radyo namin. Kaya agad ko itong kinuha at tinanong kung ano ang nangyari. Doon ay nalaman ko na may mga squatter na sinamantala ang kapal ng hamog at pumasok sa property upang magnakaw ng mga bakal na naroroon na nakatambak malapit sa gate number 3. May mga dala pang itak ang mga ito at tila handang manlaban kung sakali, kaya nagpaputok daw ng warning shots ang kasama namin upang matakot at tumakbo palayo sa lugar ang mga trespasser na ito. Tagumpay naman itong napaalis ang mga nanghimasok sa aming binabantayang lugar.
Nang mag-break time na ay nagtatakang nagtanong ang aming kasamahan na naka-duty sa gate number 3 kung paano ko daw nalaman na mayroong pumasok doon samantalang ang layo ko sa lugar para makita ito. Nag-aalangan pa akong magsabi sa kanila ng totoo dahil baka mapagkamalan akong nagsisinungaling ng mga ito. Pero kalaunan ay naglakas loob din akong nagsabi sa kanila na binulungan ako ng mga multo sa lugar na yon. Akala ko ay pagtatawanan nila ako pero sinabi lang nila na ganoon daw talaga ang mga ito. Kaya nga ang tawag nila sa mga ito ay kaibigan imbis na perwisyo. Mahilig lang daw talagang manakot ang mga yon dahil nakikipaglaro lang sila sa amin. Doon ko naman naintindihan ng lahat, kaya naman pala hindi din masyadong pinapansin ng ibang kasamahan namin ang pagpaparamdam ng mga ito dahil para sa kanila ay normal na lamang ang ganitong mga senaryo. At nagsisilbi nga ang mga ito na kasama namin sa pagbabantay ng property na ito. Matapos nito ay nagbago ang tingin ko sa mga nilalang na nakakasama namin. Kung noon ay natatakot ako sa kanila, ngayon ay tinuturing ko na rin silang parang parte ng pang-araw-araw kong buhay bilang sikyo dito. Sa kasalukuyan, Papa Dudut, ay kasalukuyan pa rin ako nagtatrabaho dito. Dahil nakasanayan ko na rin naman ang pagpaparamdam ng aming mga kaibigan, ay hindi na rin po ito naging issue para sa akin at tila niyakap ko na lamang ang katotohanang hindi na ata sila aalis pa sa lugar na yon. Hanggang dito na lamang po ang aking liham at maraming salamat po sa oras na nilaan ninyo upang maibahagi ang aking istorya sa inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Ray. May mga pagkakataon na ang inaakala nating mga nilalang na madalas katatakutan ang pahiwatig sa atin ay ating kaaway na dapat na iwasan. Ngunit pinatunayan sa atin ang kwento ni Ray na hindi lahat ng mga kakaibang nakakasama natin ay may masamang balak sa atin. Minsan ang iba ay maaari nating maging kakampi sa oras ng pangangailangan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel, narrated by Jason Steele and produced by Papa Dudut, para po sa mga mas nakakatakot na mga kwento gabi-gabi. 7:30 PM po yan. Hanapin niyo po ang link ng channel na yan sa homepage na ito. Ganon din ang Papa Dudut Family na kung saan ay namimigay po kami ng 500 pesos GCash every episode. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.